Kung traffic congestion ang pag-uusapan sa Metro Manila ay sa malamang hindi mo na itatanong ang main purpose ng pagtatayo ng subway system. Ito ang proyektong tinatawag na Project of the Century. Ito ay inaprubahan ng NEDA noong 2017 pa at pupundohan naman ito ng JICA o Japan International Cooperation Agency na may estimated budget na 393 billion pesos. Ang subway ay may habang 36 kilometers at madadaanan niya ang dalawang business districts kasama na dyan ang Ortigas at ang BGC. Ayon sa Joint DOTR-JICA Project Summary, ang maaring alternatibong ruta ay ang EDSA at ang Green Hills sa San Juan. Ang final alignment ay nagawa base sa mga sumusunod na kadahilanan: ang project cost, demand forecast, connectivity to business districts, earthquake, flood risk, kasama na rin ang noise and vibration. Ang listahan naman ng mga stations ay magsisimula sa Mindanao Avenue, Tandang Sora, North Avenue, East Avenue, Anonas, Katipunan, Ortigas North, Ortigas South, Kalayaan Avenue, BGC, Cayetano Boulevard and Food Terminal Incorporated Complex at NAIA. Inaasahan na ang biyahe mula Quezon City hanggang NAIA ay mababawasan mula 2 oras na magiging 40 minutes na lamang. At inaasahan din na kayang tumanggap ito ng 370,000 na pasahero kada araw. Inaasahan na makukumpleto ito sa 2025 pero maaari ring magkaroon ng partial opening sa 2022. Ang proyektong ito ay matagal nang nakaplano pero ngayon lang ito may sasakatuparan. Ang vision sa pagtatayo ng proyektong ito ay mula pa noong 1970s, noong panahon ni dating Pangulong Marcos, ngunit hindi ito naisakatuparan dahil sa kulang na feasibility studies dito. Kaya imbes na subway ang ginawa, itinayo na lang ang elevated railway na LRT1 mula Monumento hanggang sa Baclaran. Noong 2014, panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ay muling pinag-usapan ang pagpapatayo ng subway dahil sa lalong paglobo ng trapiko sa Metro Manila. At kung maalala nyo nga may magpapasagasa daw sa tren kapag hindi nalutas ang trapiko sa Metro Manila. Meron ng proposed na 12 kilometers at may projected budget na 374 billion pesos, ngunit hindi rin ito natuloy dahil sa usaping right of way sa bandang BGC sa Taguig. Taong 2016 nung mahalal si Pangulong Duterte na may programang Build, Build, Build o ang Golden Age of Infrastructure. At dahil sa kaliwat kanan na reklamo sa trapiko ay muling binuhay ang usaping subway project. Sa kasalukuyan, inuumpisahan na ang paghuhukay sa unang istasyon nito sa Mindanao Avenue. Halina at ating silipin ang kauna-unahang subway project sa Pilipinas. Hi guys, magandang hapon. Ngayon ay Miyerkules. Ano na bang date ngayon? 14 na ata ngayon kung di ako nagkakamali. But anyway, Wednesday po ngayon ng hapon, tanghali pala. At pupuntahan natin yung the most ambitious project dito sa Pilipinas. Ito yung tinatawag na Project of the Century. Yung first station nito ay sa Valenzuela. Pero i-double check natin yung information nito dahil tinatawag ng Project of the Century. Yung pangalan pa lang may dating na, di ba? Dadaan na lang tayo dito sa Quirino Highway. Pinakamalapit na ruta ko. Malapit lang naman yan. Sa may Mindanao Avenue. Sobrang lapit ko lang dyan. Malabon lang naman tayo. So napakaraming project ngayon, ano, nagagawa ng Duterte admin. Hi guys, dito tayo sa Commonwealth Avenue. Diyan sa may bandang kaliwa guys, yung bandang gitna niyan, yan yung ginagawang MRT 7, MRT Line 7 na anong nakaraan finiture ko doon sa may bandang Quezon City Circle, pababa papunta doon sa SM North EDSA. Grabe, ang luwag na itong ano. Ilang lanes ba itong Commonwealth?
Walong lanes. Grabe naman yan. Walong lanes na pero tinatraffic pa rin. Ganun kadaming sasakyan dito sa Metro Manila. Hi guys, so ang pinapakita ko sa inyo ngayon yung etong bagong hukay dito sa may Mindanao Avenue. So ito daw yung unang station dito. So far parang nilinisan lang nila, hindi actually hukay ito eh. So parang kumbaga marker lang to kung saan sila mag-uumpisang maghukay. Yan, ipapakita ko sa inyo yung surrounding areas ng lugar na to. O basically katabi siya ng creek, katabi siya ng ilog. So may bandang kaliwa. Tapos eto, nakaharap na tayo bandang southbound po yan. So mapapansin nyo yung mapapansin nyo sa may bandang unahan niya, yan po yung mga mahahagip. Yan po yung masasagasaan ng mga buildings, mga bahay, mga ganyan. I think wala namang bahay dyan. Yung building na malaki lang. Kita nyo sa may bandang unahan at sa may bandang right side. Yan, nalagpasan na natin. Yan yung matatamaan. Tapos yung building yan, lumang building na rin naman ata to. Yan, kung makikita nyo yung crane dun sa may unahan. So ito, nililinisan din. Tabi mismo ng building na mataas yan. Ito yung building guys. So masasagasaan din to. Pero I think luma na rin naman yan. Parang warehouse. Yan, papunta na po yan ng Quirino. Pag dire-diretso mo to, so balik na tayo. So yan ulit, hindi ko na pinalayo yung lipat ng drone dahil ito lang naman yung may nililinisan pa lang. Wala pa dun sa may unahan. Although dun sa may bandang Quirino meron na rin atang nililinisan, pero dito na lang tayo mag-focus muna sa may bandang Mindanao Avenue. So basically itong itsura nya dito guys, wala namang masyadong kakaiba. Basically gaya ng sinabi ko, nililinisan lang nila to. Yan. So nga pala dito guys, yung Mindanao Extension malapit lang dito kung saan sila naglilinis ngayon. Malapit lang sa may bandang likod lang yan. Tapos sa may bandang dito naman, ano to, parang paggawa ng semento. Tingnan nyo lang kung anong ano yan, pero mukhang paggawa niya ng semento, mga graba, mga ganon. Yun, no? So basically yun lang naman guys ang paunang sulyap dito sa bandang Mindanao Avenue. Sa mga susunod pang mga updates natin, subukan nating tignan yung mga iba pang mga o yung kadugtong na ito kung meron pa dun sa may bandang Quirino Avenue. Alright, so anyway, yun muna ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan like, share, and subscribe guys. I'll see you on the next update.